Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, the book of James, chapter 5, verses 13 hanggang 18. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo manalangin siya? Nagagalak ba ang sino man umawit siya ng papuri sa Diyos? Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kahit pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias sa isang tao na tulad din natin, nang mataimtim siyang nanalangin na wag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. The power of prayer. Ang kakaiba pong katangian ng early church, ay yung pong sila po ay naniniwala sa power of prayer. Yan ang kanilang priority. At makikita po natin yan sa Acts chapter 2 verse 42, sa Acts chapter 4 verse 31, at sa Acts chapter 6 verse 4. Every time na nagpipray po sila, kumikilos po ang Holy Spirit sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang ministry po nila ay nakasalalay po sa kapangyarihan ng pananalangin. Tayo po kaya, saan nakasalalay po ang ating buhay? Tayo ba'y nananalangin? Tandaan niyo po, dito po sa Book of James, pinakita dito yung practice po ng early church. Actually, ang Book of James, isa siya sa mga oldest New Testament books. Kaya makikita niyo po dito talaga pinapractice nila sa church yung pananalangin. At makikita po ninyo na kapag sila'y nananalangin, nakasusumpong po sila ng sagot sa Panginoon. At tiyak na tiyak sila nakikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Papaliwanag ko yan mamaya. So unang-unang katotohanan na gusto ko pong ipaalala sa inyo, ang pananalangin po ay walang season po yan. Kailangan po yan ay ginagawa natin sa lahat ng pagkakataon. Kung tayo'y masaya, kung tayo'y malungkot, kung tayo'y nahihirapan, ang sabi ng Biblia sa verse 13, dapat po manalangin tayo. Kasi yung iba, isipin nila, mananalangin na lang ako, Pastor, pag ako'y may dinadaan ng problema, alam niyo po, nakakahiya kay Lord, minsan po, yung mentality natin na ganoon, para bagang ginagawa lamang nating 911 si Lord. Mali po yun. Ang Lord po, gusto niya rin makipag-fellowship sa atin araw-araw, para siyang ama na gusto niyang makipag-usap sa kanyang mga anak. Kaya ang purpose po ng prayer talaga yan, fellowship. Dapat araw-araw ay nakikipag-usap tayo sa ating Ama na nasa langit. Kakaiba rin pong practice po ng early church. Sila po'y nananalangin doon sa mga may sakit. Mababasa nyo yan sa verse 14. So siguro hindi lamang yung mga may sakit, yung mga taong nasa gitna ng problema, o yung sabi rito, merong trouble sa buhay, sa English Bible, tagbi-minister po sila sa panalangin, At dito kapansin-pansin, pagka nag-pray sila, sila po ay nananalangin ng may pananampalataya. Bakit mahalaga yung pananampalataya, Pastor? Honestly, ang prayer po, nag-work po yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung hindi tayo mananalig do sa ating ipinanalangin, ay hindi tayo tatanggap. Yan sinasabi ng Mark 11 verses 23 to 24. So kanina nabanggit ko ang purpose ng prayer, fellowship. Ngayon naman makikita ninyo, mahalaga rin yung tinatawag na faith. Kasi ang purpose ng prayer ay exercise natin yung ating pananampalataya. Kaya alam niyo po, yung pananampalataya, marami pong nagagawa yan sa buhay ng tao. Kaya dito nga po, mapapansin niyo, tiyak na sinasabi ni Apostle James sa verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya.
Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. So, sure na sure, ano po, si Apostle James, na kapag ang isang taong may sakit ipinanalangin, gagaling siya. Ano po? Ngayon, siguro sa panahon natin, hindi na pinapractice po yung prayer for healing sa mga churches. Ibalik po natin. Ibalik po natin. Mahalaga po na yung mga lingkod ng Panginoon, nananalangin po tayo sa mga taong nahihirapan o pinahihirapan ng karamdaman. Okay, so mapapansin nyo rin po, sa pananalangin po nila, binabanggit dyan yung ipagtapat ninyo sa mga kapatid ang inyong mga kasalanan. Panalangin ninyo isa't isa upang kayo'y gumaling. So dito po makikita ninyo, pinapanalangin din nila yung mga nagkakasala. At alam niyo po, napakahalaga ng accountability sa church. Kasi sa pamamagitan lamang ng pagiging accountable sa isa't isa, napapatunayan nating nagmamahalan tayo sa isa't isa. At dito po, maraming nakaka-experience po ng forgiveness. Kasi alam niyo po yung kasalanan, pagdala-dala po ng isang tao yan, lagi siyang pinahihirapan nito sa buhay. Kaya pagka pupunta po tayo sa church, mahalaga yung dinadala natin kabigatan, pagtapat natin sa isa't isa. Maging transparent tayo. Lalo na sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, at sabihin natin kung ano yung mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay, na tinatago natin, o yung mga bagay na nagpapabigat sa ating puso. At pansinin nyo po, ang purpose naman ng prayer, makikita nyo, mararanasan nyo yung forgiveness ng Lord. Kasi napakasarap po na maglingkod sa Panginoon na malinis ang ating puso. Dito, mapapansin niyo po na sabi diyan ay si Elias ay isang tao na tulad din natin. Sino po ba si Elijah? Siya po ay isang a prophet, pero a man of prayer. Ordinaryong tao, pero nagawa niyang manalangin ng imposible. Ang sabi po dito, nang mataimtim siyang nanalangin na wag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. So, ano pong gusto ng Lord dito? Yung mga bagay na imposible sa iyong buhay. At huwag kang matakot na ipanalangin, kapatid. Maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi walang imposible sa Diyos. Kahit ordinaryong tao lamang po tayo katulad ni Elias. Pero sa pamamagitan ng pananalangin, makikita natin the forces of heaven, kumikilos para sa ating buhay. Kaya ang bottom line niyan, yung sinasabi sa verse 16, sabi diyan, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kita niyo po yung description. Powerful and effective. Kapag tayo po ay nananalangin, tayong mga binilang na matuwid kay Kristo Jesus. Kaya huwag kang magsawang manalangin. Maniwala ka sa kapangyarihan ng pananalangin. Ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.